Holy Week na naman at naging tradisyon na natin na magluto ng mga kakanin sa linggong ito. At for today's video, itong napakagandang marbled na puto cheese naman ang lulutuin natin. Kaya kung balak mo rin gumawa nito, tara at samahan mo ko. Kailangan lang natin dito ng isang large egg. Lagay lang natin sa isang malaking mixing bowl at meron din tayong 1 cup ng white sugar. Then maglalagay tayo ng 1½ cup ng tubig. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk at i-mix natin mabuti hanggang sa ma-dissolve yung asukal. Tapos maglalagay na tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. Sift natin sa strainer para walang mga buo-buo. Kailangan din natin ng isang pack ng powdered milk at 2 tablespoon ng baking powder. Then, i-mix na natin yung mabuti. Maglalagay din tayo dyan ng 1/4 cup ng melted butter. After nyan, isi-strain natin para smooth talaga yung texture ng ating puto cheese. Hahatiin din pala natin to sa dalawa dahil kailangan natin ng dalawang kulay. So, meron tayong puti at meron tayong ube colored. So, lalagyan na natin yung isang mixture ng ube na food coloring. At kung gusto niyo pa ng mas darker, dagdagan niyo lang ng food color. So, gamit lang tayo ng mga measuring cups para malagay natin sa mga molder. Large size pala itong molder na gamit ko. Una natin ilalagay yung ube color, tapos papatungan natin yan ng konting puti. At para makalagay tayo ng mga design, pwede tayong gumamit ng toothpick. Ikut-ikutin lang natin para mag-mix yung kulay. Tapos, maglagay na tayo ng cheese sa ibabaw. So, pwede tayong gumawa dito ng mga iba't ibang color combination o pwede ring pare-parehong design yung gawin nyo. Then, ilagay na natin yan sa ating steamer basket at dapat nakapagpakulo na tayo ng tubig in advance bago natin to isalang sa ating steamer. Lagyan din natin ng tela bago natin takpan para hindi tumulo yung tubig dun sa ating niluluto at steam natin to for 8 to 10 minutes at dapat nasa high heat. Then, i-cool down muna natin bago natin i-unmold. At ayan, tignan nyo naman, napakaganda ng mga kulay ng ating puto. So, masarap na talaga itong puto cheese at mas lalo pa siyang sumarap tignan. Kaya kung medyo nagsasawa ka na sa mga plain na puto, lagyan mo ng ganitong design. Pwede rin itong panghanda at pangregalo at kung gusto mo rin magluto nito, meron tayong kompletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. At sana'y nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!